Magandang araw mga tatay at welcome sa isang video ko kung saan I will try to share the things that I learned as a father and as a husband. So, ginagawa ko to kasi naniniwala ako that as the family goes, so does the nation goes. Naniniwala ako na ang susi para sa mas magandang komunidad at mas magandang bansa ang mas maganda at mas biblical na perspective ng pamilya. So, ang susi is syempre tayong mga tatay. Because tayo ang leader ng pamilya. Ngayon, kung ikaw ay isang tatay, ay para sa iyo to. Para sa iyo tong video na ginagawa ko. At gagawin ko pa. Kasi gusto kong tumulong sa mga tatay habang ako rin ay natututo. So, bilang isang tatay, bakit kailangan mong lumago? Bakit kailangan mong lumago bilang tatay? At paano mo masisiguro na ang buhay mo bilang tatay ay patuloy sa pag-unlad? So, isa sa mga natutunan ko is dapat bilang tatay, ako yung maging sahig. No? Minsan kasi iniisip natin na bilang tatay, tayo yung ceiling. Dapat yung naabot natin maabot ng anak natin. At masabi natin na, tagumpay ka kasi narating mo yung narating ko. Pero ang katotohanan pala, imbis na tayo yung ceiling, tayo pala dapat yung sahig. Yung pinakamataas na naabot ko ay ang starting point ng anak ko. Kaya bilang tatay, habang nagdi-desire tayo na umunlad, napapaunlad din natin ang ating pamilya. So kaya mahalaga bilang tatay na tayo ay nagsisikap na mapaunlad ang ating mga sarili. Kaya ang tanong ko, bilang tatay, meron ka bang plano sa iyong pag-unlad or sa personal growth mo bilang tatay? Meron ka bang nakahandang plano o nakalatag na plano? Tanungin mo yung sarili mo, kung meron ka bang plano kung paano ka magiging mabuting asawa at ama sa loob ng isang taon? May ginagawa ka bang hakbang upang lumago sa iyong trabaho, negosyo, at pinakamahalaga sa iyong pananampalataya? Meron ka ba mga plano para sa mga yan? O umaasa ka na lang na sa paglipas ng panahon, kusa ka na lang lalago? Real talk or reality check, hindi sapat na nagsisikap ka lang. Hindi sapat yun Dapat tama yung direksyon mo. Tama yung iyong pupuntahan. Maraming tao ang busy, pero hindi nagiging maayos ang buhay nila. Kaya dapat meron tayong direksyon at meron tayong plano. Na-try mo na bang maglista ng mga nagawa mo? Kung paano ka lumago during this last 10 years or 5 years? Pwede mong subukan yan. Pwede mong i-post to, tapos sulat mo kung anong naging paglago mo. Siguro may masusulat ka at may makikita ka na, okay, lumago ba ako? O baka magtatanong ka, lumago ba ako? Yung nangyari ba sa akin? Higit sa lahat, mas mahalaga kung tanongin mo yung misis mo, tanongin mo, honey, lumago ba ako bilang isang asawa? Tanongin mo yung mga anak mo, are you improving as a father? Ang katotohanan po kasi ay hindi automatic na nagkakaroon ng personal growth o paglago. Kaya talagang napakahalaga na kailangan planuhin natin ito. So yan sana ang gusto kong itanong sa inyo. May plano ka ba para lumago bilang isang tatay, asawa? Kung wala, siguro dapat simulan mo na magplano. Dahil hindi ito automatic at hindi porket masipag tayo, umuunlad na tayo. Kailangan nasa tama tayong direksyon.
Baka sabihin nyo naman, tinuruan ko kayo, tas wala man lang practical steps, di ba? So sige, ano ba yung tatlong practical or let's say apat na practical steps na pwedeng makatulong sa atin para maging intentional yung growth natin? So step 1, itigil ang pag-aakalang kusa kang lalago. Kalimutan mo na yon. Huwag kang maging passive na husband and father. Huwag mong isipin na kusa naman akong lalago kahit wala akong gawin, kahit wala akong plano. Kalimutan mo yun, hindi yun totoo. Pangalawa, gumawa ka ng plano. Ano yung vision mo? Ano yung gusto mong maging, paano ka maging mabuting asawa? Paano mo paglilingkuran ang misis mo? Paano ka magiging mas mabuting asawa sa kanya? Ikaw ba'y nakakatulong sa pag-build ng tahanan nyo? O ikaw ay isang nagiging pabigat lang sa bahay nyo? Oo, nagkatrabaho ka, pero hindi ka nakakatulong to build your home, na maging united yung pamilya mo. Nakakatulong ka ba sa growth ng mga anak mo? So, gumawa ka ng plano. Gumawa ka ng vision. Magkaroon ka ng goal. At pangatlo, kailangan maghanap ka ng mga resources at mag-commit ka para matuto ka. Magbasa ka ng mga libro, makinig ka ng mga podcast. Kung hindi ka naman mahilig magbasa, di ba? May mga podcast na dyan. Paano maging mabuting tatay? Ito, example, kung bata pa yung anak mo, Gen Z, o kung ano bang generation yung anak mo, pwede kang makinig how to communicate with Gen Z kids. Doon pa lang natuto ka na Paano ka makakapag-communicate? How to learn the love language ng asawa mo. May libro dyan. Si Mr. Chapman. Pwede mong matutunan kung ano yung mga 5 love languages and pwede mo yung gamitin to communicate your love to your spouse. So doon pa lang meron ka na talaga matutunan. At marami po. And pang-apat is magkaroon ka ng accountability partner. Lahat tayo, pwede tayong mag-exercise para pumayat, pero bakit walang gumagawa? Kasi kailangan natin ng accountability. Kailangan may coach ka, nagpupush sa'yo. Nung nagsasabi sa'yo, oy, teka, wala ka na exercise for 5 days. Exercise na. So, kailangan meron kang kasama in this journey. At I believe na meron tayong mga kaibigan, oo, but hindi lahat ng kaibigan natin is meron ding goal na magkaroon ng growth sa kanilang buhay. Maganda nga na ikaw, magsimula ka sa'yo, and then matulungan mo rin yung mga kaibigan mo para sila rin ay magkaroon ng personal growth. And ito, sasabihin ko sa inyo, pinaka nakakalungkot ay magtagumpay sa mga maling bagay. Nagtagumpay ka, napabilib mo lahat ng tropa mo, napabilib mo lahat ng tao sa inyo na ikaw ay isang napakaangas, na napaka-cool, na ikaw ay siga, na ikaw ay pinaka-astig. Na grabe kang tumoma, na kaya mong ubusin ng 5 gin sa loob ng 2 minuto. Napabilib mo yon. Success ba yon? Pero kahit nakuha mo yung success na yon, sige, huwag na natin sabihin bisyo. Halimbawa, ikaw na yung naging top employee of the month from January to December. Tagumpay, di ba? Pero yung tagumpay na yon, hindi nun mako-compensate kung hindi ka nagkaroon ng pamilya na maayos. No success in other areas can compensate failure at home. At ito ang maganda para salesman, no? At ito ang maganda, guys. God designed the family. God designed the family to have a father and a mother. And when He designed it, He knew na tayo bilang tatay ay may mga kahinaan din. That's why He is freely offering grace.
And that grace is first achieved when we have the right relationship with Jesus Christ. Hindi po ito parang, sama ka sa religion ko or what not. But you got to have the right relationship with Jesus Christ. And nasiseparate tayo doon sa relationship natin kay Jesus Christ because of our sins. So, when we ask God, admit that we are a sinner, that we need Him, that we are lost without Him, and we open our hearts, if we confess in our mouth and believe that Jesus died and rose from the grave, resurrected, and we believe that in our hearts, and if we confess in our mouth that Jesus Christ is Lord, then we can have that relationship. We can experience yung kapatawaran ng Panginoon, and we can experience yung grasya ng Panginoon na mag-i-enable sa atin na maging better man, better father, at better husband. Huwag ka nang maniwala sa kasinungalingan na hindi para sa lalaki ang personal na relasyon sa Panginoon. Yan ay kasinungalingan ng demonyo. Ang katotohanan ay gustong mahiwalay ng demonyo ang mga lalaki sa Diyos para hindi sila maging mabuting ama. In turn, masira ang pamilya. Pag ikaw bilang isang tatay ay nasira ng demonyo, sira rin ang pamilya mo at tuwang-tuwa ang kaaway. So, hindi pwedeng makuha sa tsamba, hindi automatic ang paglago, hindi rin nakukuha sa patagalan, pasipagan. Ito yung nakukuha sa pagiging intentional na gusto mong maging mabuting tatay at mabuting asawa. You have to be intentional. You have to have that vision, that goal, and you got to have that plan. Kailangan may plano ka. Huwag kang maniwala sa kasinungalingan ng demonyo na hindi ka mahalaga bilang tatay. Napakahalaga ng role mo bilang leader ng pamilya mo. Bless ka ng Lord.